ang karaniwan o average po na halaga ng buwan ng pensyon pang retirement ay 4,884 pesos po kada buwan. Sa kasalukuyan, ang pinakamababa pong buwan ng pension for retirement ay 2,200 pesos. Ang pinakamalaki ay 19,634 pesos kada buwan. Depende po, Vanji, bale Vanji, sa haba ng kontribusyon at sa taas ng kontribusyon. Tama. Ang karaniwan ay 4,884 pesos sa monthly pension pagdating ng retirement. Nangangailangan lamang ng 120 contributions. 10 taong hulog na katumbas lamang po yan. Hindi po kailangan dire-diretso ang 120 na contributions at tayo'y naniniwala, Vanji, na madali dapat maabot ang 120 na contributions dahil karamihan po sa atin ay may kakayanang maghanap buhay ng 40 taon. Halimbawa po from age 20 to 60, 40 years po yun. Pero 10 taong hulog man lang, magkakaroon po kayo ng buwan ng pensyon mula sa SSS. Pagdating nyo po ng retirement na hindi po baba sa edad 60 o 60. May circular lamang silang hahanapin para matutunan kung paano mag-apply online. Correct, sir. Vanji, daanan ko na ng mabilis yung ibang mga benefits, sir. Yan natin. ang gustong malaman ng mga members natin. Go, Thank sir. you. Oo. Sa kasalukuyan, ang karaniwang halaga ng ating disability pension ay 4,421 pesos at nangangailangan lamang ng 36 na hulog sa SSS, Vanji. Hindi din kailangan dire-diretso ang hulog na yan. Basta may 36 na contributions ang ating miyembro at nangyari ang disgrasya, ang pagkabalda, makakatanggap po ng buwan ng pensyon. 4,421 pesos po ang karaniwang halaga sa kasalukuyan. Okay. Ganun din sa death o survivor's pension, 36 na hulog lamang ang kailangan. Ang karaniwang halaga na ating survivor's pension ay 3,928 pesos po sa kasalukuyan. Next. Sa pagkamatay, nagbabayad din tayo ng funeral benefit. Ang kasalukuyang karaniwang halaga po ay 22,940 pesos. Basta may isang hulog man lang yung miyembrong namatay, makakaklaim po ng funeral benefit ang taong tumustos ng gastos sa burol o libing. Ang sickness benefit, ang karaniwang halaga po ay 7,216 pesos na lump sum benefit. Nangangailangan lamang ng 3 hulog sa SSS. Basta po, yung 3 hulog na yan ay sa loob ng nakaraang 12 buwan. Gaya ng sickness benefit, ang maternity benefit ay nangangailangan rin lang ng 3 hulog. Basta yung 3 hulog na yon ay sa loob ng nakaraang 12 buwan. Ang karaniwang halaga na ating maternity benefit sa kasalukuyan ay 37,765 pesos. Pwede din i-apply yan online. Vanji, bagalan ko ng kaunti dito, no? Ang employees compensation benefit ay binabayad ng SSS kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay hango o dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed. Ito ay napakahalagang programa na nakakadoble, more or less po. Parang dumodoble po ang benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. So, may dagdag na death pension na 4,816 pesos po. Yan po yung karaniwan na halaga, average po. Kung ang pagkabalda po ay work-related din, may dagdag na 5,665 pesos po on the average. Kung ang pagkamatay ay work-related, may funeral benefit din mula sa EC program na 30,000 na dagdag. At kung work-related ang pagkasakit, may dagdag benepisyo din na 6,611 pesos on the average po. Nangangailangan po lamang ng isang hulog sa SSS. Ang ibig ko po sabihin diyan ay kung nakapaghulog kayo sa SSS sa buwan na ito
at sa susunod na buwan nangyari yung aksidente, disgrasya o sakit na work-related sa inyong paghahanap buhay bilang self-employed, makaka-claim po kayo ng easy benefit. Yun yung pinakamalaking pagkakaiba ng self-employed sa voluntary member. Ang self-employed po kasi ay naghahanap buhay, kumikita, walang employer, self-employed. Yung voluntary member ay hindi naghahanap buhay, ngunit gustong magtuloy ng hulog sa SSS. May dati ng hulog, Oo, may kakayanan siyang maghulog at gusto niya maghulog ng kontribusyon sa SSS. So mahalaga yung tamang pagkilala ng SSS sa mga self-employed bilang self-employed para sa pinakamabisang protection na maaaring makuha sa SSS dahil nga dito sa EC program. Yun nga, sir. Hihiritin ko lang. Sir, bago to no? Nagkaroon ng EC sa self-employed, yes, di ba? Yes, Vanji. Ang EC program for self-employed ay nag-umpisa lamang noong September 2020. Simula po noong 1975, ang EC program kasi ay para lamang daw sa empleyado. Ngunit, sabi ng Employees Compensation Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment, i-cover na rin natin ang self-employed. So malaking programa iyan ng Employees Compensation Commission na sakupin na rin ang mga self-employed sa kanilang programa. Ibig sabihin din yan, Vanji, may dagdag hulog sa SSS ang mga self-employed. Ngunit kakarampot na dagdag lang yon, Vanji, 10 piso o 30 pesos kada buwan na dagdag. So, Vanji, buuin ko na ang pautang ng SSS sa mga miyembro. Gustong-gusto rin ng mga members. Oo, ang karaniwang halaga ng ating salary loan na pautang ay 21,816 pesos. Nangangailangan lamang ng 36 na hulog sa SSS. Basta yung 6 doon ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. So napansin mo, Vanji, na para sa ilan nating mga benepisyo o pribilehiyo, sumisilip ang SSS sa nakaraang ilang buwan kung may hulog. Kaya mahalaga yung regular na naghuhulog sa SSS para sa pinakamabisang protection na maaaring makuha sa SSS. At panghuli, pati ang mga retirement pensioners natin ay nakaka-claim na rin ng loan sa pamamagitan ng ating pension loan program. Ayon sa ating huling datos, ang karaniwang halaga na nauutang na ating mga pensioners ay 46,442 pesos. So, malaking halaga din yan. Ang style ng SSS ay kung magpe-pension loan ka, yung bahagi ng iyong pension ay magiging pangbayad ng iyong monthly amortization, pero may ititira pa rin tayong buwanang halaga na matatanggap ng pensioner para tiyak na, na kada buwan ay mayroon pa ring kaperahan na papasok sa mga miyembro sa mga pensioner natin kahit sila ay mag-avail ng pension loan. Hindi sila masisiro. Correct. Mahalaga yung may katiyakan na kada buwan ay may papasok. Nakakatuwa, sir, no? Ito nga yung flexibility na ginawa natin sa deadline ng payments kasi makakatulong to kung nais nilang mag-avail ng mga benefits kasi meron tayong pagbabasihan na previous contributions nila. Di ba, sir? Correct, Vanji. Okay, sir. So nasabi mo na yung mga benepisyo, yung mga loan privileges, sino-sino itong mga to. Paano naman po mag-register? Madali ho ba mag-register ang mga self-employed para sa ating dito sa programang ito? Oo. Naniniwala ako, Vanji, na madali. Madali naman. Ngunit gusto kong sabihan pa rin ng mga manonood dito sa Usap Tayo na kailangan din pong bigyan ng puhunan. Puhunan sa oras, sa tiyaga. Baka pahingi din po ng kaunting pasensya na sa inyong pagre-register po sa SSS bilang self-employed. Tuloy-tuloy po ang aming mga pagsisiyasat o pag-aaral sa mga programa ng SSS para po mas mapadali pa po ang pagre-rehistro, pagbabayad ng kontribusyon at pag-claim ng benefits. Sa amin pong tanaw,
kailangan lamang po ninyong itawid ang aming pong mga patakaran para po kayo ay ma-register sa SSS bilang self-employed, makapagbayad ng contributions, at siyempre po pagdating ng panahon ay makapag-claim ng benefits. So, ang sagot ko madali naman, Vanji, pero may kilos pa rin talaga na kailangan sa part ng isang self-employed. Dahil self-employed sila, self nila ang aasahan nila ang kanilang sarili sa pag-asikaso ng SSS, hindi katulad ng mga empleyado na may mga HR o personnel division ng mga kumpanya nag-aasikaso ng SSS. Sa mga self-employed, kailangan nyo pong asahan ng sarili ninyo sa pagrehistro po sa SSS upang dumating po ang panahon na mapakinabangan nyo rin po ang mga benepisyo at protection na maaari nyo pong matamo mula po sa SSS. Okay, sir. Siyempre, may mga excited ng mga members natin na self-employed. Paano daw po kung wala pa silang SS number? Paano sila mag-apply? So, Vanji, online application tayo ngayon for SSS number. Yung wala pang SSS number, posible kasi yan para doon sa maagang dumiskarte sa buhay, para maghanap buhay agad. Hindi naman na empleyado, pero naghanap buhay na agad para sa sarili, para sa pamilya. Online application po for SS number. Ito po nasa screen na ngayon. Kung wala pang SS number, online application po. Maabala po sana namin kayo na pindutin lamang yung aming apply for an SS number online doon sa ating website para po i-register ang sarili ninyo sa SSS bilang self-employed. Yan po ang paraan kung wala pang SSS number. Okay. So, pindutin po niyo yung apply for an SS number online. Tapos po, next. Pagdating po sa bahagi na tatanungin kayo sa inyong purpose o dahilan ng inyong pag-register, piliin po ninyo yung self-employed. Paki-type po ang inyong hanap buhay bilang self-employed. Sa example natin, coconut farmer. At i-type po ninyo ang inyong buwanang kita. Tapos pindutin nyo po yung save. Siyempre, Vanji, hindi ko na tinalakay yung iba nilang i-accomplish. Pero sundin lang po ng dahan-dahan ng aming mga instructions at ang mga blanco na pupunaan ng detalye ninyo, matatawid nyo rin po ang pagrehistro sa SSS. Kung wala po kayong gadget, ang amin pong mga branch ay nariyan pa rin. Pwede po kayo sumadya sa aming SSS branch. Sabihin po ninyo, kailangan nyo ng tulong sa aming online transaction para magparehistro kayo sa SSS dahil kamo ay wala pa kayong SSS number at kailangan nyo ng tulong sa aming online. Igagabayan kayo na sa ating electronic center na nasa branch na mayroong computer, mayroong pong internet, at mayroon pong tao na mag-aalalay sa inyo para po maaalagaan kayo sa inyong pagrehistro sa SSS bilang self-employed kung wala pa po kayong SSS number. Sir, hirit ko lang, no? May mga e-centers po kami sa aming mga tanggapan, no? Huwag po kayong mahihiya dahil napaka-safe nyo ho doon. Kaya sa lalapit pa kayo, hindi po scammer ang dapat lapitan, no? Yung mga online scammers, wag ho dyan, no? Kalaban ho natin yan. Kalaban nyo ho yan sa future benefits nyo. Kaya pupunta lamang po sa mga tanggapan namin na may mga e-centers. Okay, sir, tuloy nyo po. Yes, thank you, Vanji. So, tinuruan na natin magrehistro sa SSS bilang self-employed yung wala pang SSS number. Pero kung mayroon naman na kayong SSS number, maabala po namin sana kayo na mag-submit lamang po ng member data change request form para mapalitan ang inyong membership type to self-employed. Ang form na yan po ay available din sa aming website at siyempre nasa ating mga branch. So sa portion po nung pag-change ng inyong membership, paki-check lamang po yung change membership type, paki-check po yung self-employed,
Tapos ilagay po ninyo inyong hanap buhay bilang self-employed, kung kailan kayo nag-umpisa at yung inyong buwan ng kita. Mahalaga, Vanji, na wala kaming hihingin na dokumento sa inyo bilang patunay ng inyong pagiging self-employed. Sapat na po sa SSS ang inyong deklarasyon sa form na ito para ma-register nyo ang sarili ninyo sa SSS bilang self-employed po. I-submit nyo lamang po yan sa SSS branch na malapit sa inyo, baon na ang ilang valid ID po, para po ma-register na ninyo ang sarili ninyo bilang self-employed sa SSS kung kayo ay may SSS number na. Well said, sir. Naku, yan lang po. Ganun lang po kasimple, no? Yung kukuha po ng form, i-download nyo po yung amendment form na tinatawag po namin yung E4. Yes, diba, yung sir? member data change request form. Yeah. Okay, next, sir. Kung self-employed ka na, registered ka na as self-employed, so self-employed na po kayo sa mata ng SSS, matutunan nyo po sana yung pagbayad naman po ng SSS contributions. Kailangan yan. Oo. Kung self-employed member na, kumuha po ng payment reference number na tinatawag o PRN. Kailangan ang PRN para makapagbayad na SSS contributions. Kung may PRN po, posted po agad ang bayad sa SSS. Hindi katulad nung unang panahon, Vanji, nung bago pa tayong dalawa sa SSS, medyo na may Pipila. delay. Oo, may delay ang posting ng contribution sa ninyo. Correct. Kapag nagbayad na kayo noon, may 3 o 4 na 25 buwan. days. Buwan. Pwede, Oo. buwan. Bago ma-post ang inyong hulog sa SSS. Pero Ngayon, mula nung nagkaroon kami na tayo ng PRN noong 2018, na-address na natin yan. Basta nagbayad gamit ang PRN, posted agad ang contribution sa SSS. Maraming paraan ang pagkuha ng PRN. Pwede po sa inyong online account sa SSS, pwede po sa text, pwede po sa email, pwede po sa tawag. Itong mga paraan ng pagkuha ng PRN at pagbayad ng contributions, nandyan na rin sa ating mga social media accounts, Vanji. Kasi hindi naman natin tatalakayin ang detalye ng lahat. Pero andyan na po ang mga instructional videos po ng SSS sa lahat ng aming programa. Pahingi po sana ng puhunan ng inyong oras, effort, at baka pasensya din po na alamin, basahin, panoorin ang aming mga video para po matutunan ninyo kung paano asikasuhin ang SSS ng kayo mismo po. So, dapat may initiative din, sir. So, magtulungan lang ho tayo mga members no, para smooth po ang transaction nyo lagi sa SSS, sir. Oo. Ito, pinakita ko na rin sa isang slide lamang na kung kayo ay may PRN na, pwede nyo na pong bayaran ng inyong SSS contribution sa mga pangunahing bangko, sa mga collecting partners natin, Bayad Center, GCash, SM Customer Service sa Maya, at pwede pa rin sa SSS branch na may teller. Napakaraming paraan ng pagbayad po ng contribution sa SSS. Correct. Ay, naku, sir, ang dami na nating na-discuss, no? Pihado ang mga self-employed members ho natin na nakatutok ngayon ay interesado ho na alamin talaga ang mga benepisyo nila, paraan para ho maging member nga ho sa SSS. Mga members, no, ito pa rin ho, kasama pa rin natin si Sir Carlo Villacorta. Tinatalakay po natin yung payment schedule ng SSS contributions po para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pa mga self-employed under po sa informal economy. Ang dami na ho mga tanong, kung ikaw ay manikurista dyan, di ba, sir? Kung ano man yung, kasi may mga members, sir, ayaw na may amo. So, ito na po yung pagkakataon nyo na magtanong, paano ba maging self-employed? Kasama natin si Sir Carlo. Yan. Sir, may mga idadagdag ka pa, ha? Yes, marami akong pwedeng sabihin, Vanji, pero balikan lamang natin ang ating programa ngayon ay inaanunsyo, pinagyayabang ng SSS ang
pinagmamalaki ang programa para sa mga self-employed na nasa informal economy. Ang informal economy, self-employed, Vanji, sa ating paniniwala, sa ating wari, ang pinaka nangangailangan po at ang pinaka makikinabang sa SSS. Gusto natin maabot silang lahat. Sana po ay bigyan nyo po ng puhunan sa oras, sa tiyaga. Pasensya din po kaunti na maitawid ang pagrehistro ninyo sa SSS bilang self-employed. Correct, Kung kayo'y nakilala na ng SSS bilang self-employed, pakitsaga po na makakuha kayo ng payment reference number sa pagbabayad ng inyong contributions kada buwan. Sinasuggest din natin, Banji, na mag-online registration po kayo. Mag-register po kayo online sa MySSS ng My.SSS. sa My.SSS facility sa ating website dahil online na rin po ang pinakamabisang pakikipag-ugnayan sa SSS. Correct. Siyempre po, hindi sanay ang marami, pero andyan na nga po ang aming instructional videos sa mga social media accounts at kung kayo po ay hirap pa rin, sabi na namin ni Vanji kanina, pwede pa rin kayong sumadya sa branch ng SSS at magpaalalay sa aming electronic center. Matulungan po kayo magkaroon ng online account. Kailangan lamang ay may email address kayong ginagamit ninyo. Mahalaga na, Vanji, ngayon ang email Correct, address sir. Tama po. Pati ang inyong cellphone number para po matulungan kayo sa pag-register online sa SSS. At kung kayo may online account na, i-download nyo na rin po ang SSS mobile app sa inyong gadget para po sa inyong mas madali pang pakikipag-ugnayan sa SSS. Vanji, nakakita na ako ng mga tricycle driver na may online account sa SSS. Nagpatulong lamang sila sa kanilang anak na medyo mas techy at naitawid naman nila ang pagkakaroon nila ng online account sa SSS. At tuwan-tuwa sila, Vanji, dahil nakikita na nila doon kung ilan ang hulog nila sa SSS, kung ano na yung kabuoang halaga ng kanilang naihulog sa SSS. So, sa wari ko po, kaya nyo rin po magkaroon ng online account sa SSS. Tapos sa Banji, ako pa rin. Sige sir, go. Kapag kayo'y may online account na sa SSS, abalahin pa ho sana namin kayo na mag-enroll ng inyong disbursement account. Diyan din sa aming online sa inyong online account. Ang disbursement account po kasi ay diyan po ipapadala ng SSS ang inyong benepisyo o loan na ia-apply po. So may mga requirements lamang po kami na kailangan nyo pong intindihin at unawain po sana at sundin para magkaroon kayo ng disbursement account. At kung kayo po ay may disbursement account, mag-claim na rin po kayo ng SSS benefit o loan sa oras po ng pangangailangan. So, yun ang medyo kabuoang mensahe natin. Kung hindi tayo nasundan masyado, andyan naman ang ating mga social media accounts. Correct, sir. Makiusap po sana ako sa inyo kung kayo po ay may natutunan ng kaunti sa programang ito. Definitely. Sana po ay pakikwento sa inyong mga kaibigan o kamag-anak na self-employed po, lalo na po yung mga self-employed na nasa informal economy. Ginagawa po ng SSS ang lahat para po makover namin kayo, pero dahil kailangan nyo ho asahan ng sarili ninyo, kailangan din po namin ang tulong ninyo para po maging maigi ang inyong pagrehistro po sa SSS. Kung kayo'y kilala na SSS bilang self-employed, ang protection ninyo ay mas mabisa po kaysa po naguhulog kayo bilang voluntary member dahil po sa easy benefits na nakakadoble ng benepisyo kung self-employed kayo at yung aksidente, disgrasya o sakit ay
work-related. Yes, pero hindi naman natin gusto 'yan, 'di ba, sir? Pero Ay, syempre, oo. pero Yung, mainam oo. din na naka-ready ho at mayroong programa ang SSS na inaalok para sa ating self-employed. Ito nga po yung employees compensation. Naku, sir, ang dami na nating katanungan pero i-sum up lang natin yung pinag-usapan natin, no. Kinuwento at tinalakay nyo ang paano pag-register sa bilang self-employed, mag-generate ng PRN po, yung payment reference number po, gamit ang PRN, magbayad ng inyong contributions, mag-rehistro online sa my.sss o sa SSS mobile app. At syempre, yun na nga, no, marami pa hong dapat na aralin o pakinggan ng ating mga members, no, sa tulong pa rin ng ating programa dito sa Usap Tayo. Pagpapahingayin ko lang po ang aking mahusay na bisita, si Sir Carlo. No? Medyo may mga pagbati ho tayo sa mga members na nakikisali po every Thursday yan, sir. No? Hello, ibatiin natin si Luisa Villanea, si Dolores Montanano Magdamit, Gemma Jing Mortel Rutor, si Emily Descartin, Maribel Perez Bernardo, John Velasco Bulataw, mabuting araw sa iyo, Nels Bondok from Cebu, Mami Lo, si Lita Montano, Marisa Tongko, Elena Palma Duletin Tamayo, mabuting araw din sa ating mga kapamilya mula sa MCAD, si Ate Jenny Carlos, si Joseph, si Flor, si Ma'am Isa, Chef Mavi, JR, JP, George, Wevlin, Cynthia, Grant, Russell, Melissa, Luch, and Daisy. Maraming salamat sa ating mga FB Warriors. Ayan, may mga tanong na tayo, sir. Mula kay, ang buena mano natin ay si Flosser Pida Estrella. Sabi niya po, salamat po, ang ganda ng naisipan nyo kung paano nyo, mga self-employed at diluwagan nyo po ang pagbabayad. Maraming salamat po sa SSS at kay PBBM. Sir, reaction on that? Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang atin pong pag-iisip ng mga programa para po mas mapadali pa po para sa mga self-employed. Ang kwento ko na rin na Vanji, ang idea na to ay nanggaling mismo sa ating presidente, kay President Michael G. Regino. Tiningnan po lamang natin ang datos para malaman kung anong klaseng pagluluwag ang ating titingnan sa ngalan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Pero sinama na rin natin ang ibang self-employed sa informal economy. So maraming salamat din kay SSS President Michael G. Regino na siyang nakaisip talaga ng programang ito. Yes. Maraming salamat po, Ma'am Flosser Pida. Okay. Mula naman kay Rafaela Miraflor Tepasya. Magandang araw po, Sir Ma'am. Magtatanong lang po kung anong mga requirements needed tungkol sa self-employed or voluntary contribution, preferably self-employed, sir. So ang requirement ay nakarehistro na po sana kayo sa SSS bilang self-employed. Yun po ang unang hakbang at kailangan pong pakitiyaga. May kailangan pong kilos mula sa inyo. Isipin nyo lamang po kung ano ang inyong pinaghahanap buhayan bilang self-employed, kung kayo'y mananahe o kung kayo'y delivery rider na independent contractor. Yun po ang ilagay ninyo sa form at mare-register nyo na po ang inyong sarili bilang self-employed. Kung self-employed na po kayo, kailangan nyo pong matutunan mag-generate ng payment reference number. Kung may PRN na po kayo, makakabayad na po kayo sa kahit anong branch na SSS na may teller o sa aming mga collecting partners. So, madali lamang po kami hanapin sa aming mga social media accounts kung saan kayo pwede makabayad. So, register as self-employed, PRN, bago kayo makabayad ng inyong contribution po. At definitely, sir, walang mga papel to. Yung mga business permit, kung ikaw ay sari-sari store owner. Ay, oo. Nais kong linawin muli na yung kung pag-register ninyo at wala pa kayong SSS number, online lamang, wala kaming hihingi na dokumento bilang patunay ng inyong pagiging self-employed. Sapat na sa atin ang kanilang deklarasyon sa ating form. Pero kung wala pa kayong SS number yun, required kayo na mag-submit, upload ho ng birth certificate. Ayan. Okay? Mula naman kay Ermina Bondoy, ako ay self-employed, may sari-sari store. Kaya lang po, di ko na po natapos dahil nagkasakit po ako. Ano po ang dapat kong gawin? 50 months po ang hulog ko at 68 years old na po daw siya, sir. Thanks po sa sasagot. Ito si sir.
Opo, Ma'am Ermina, ang tansyahin po ninyo kung ano po talaga ang inyong gusto. Sa akin po, gusto ko sanang ipagpatuloy ninyo ang inyong paghuhulog ng contribution sa SSS. Hindi po natin masabi ang buhay, pwede hong mahaba ang ating buhay kung tayo po ay may sigla pa rin. At baka mapakinabangan nyo pa rin na mag-pension kayo kahit medyo may edad na po tayo ngayon. Kung mabuo po ninyo ang 120 contributions, batid ko po na medyo malayo pa po, baka po mapakinabangan nyo pa rin ng mahabang panahon ang inyong magiging pension pagdating ng inyong edad na 70, siguro 74 po, kung kailan mabuo ninyo yung 120. Kung kayo naman po ay nag-aalinlangan, pwede na rin siguro kayo mag-claim ng retirement benefit ninyo, Ma'am Ermina. Ngunit ito po ay magiging lump sum benefit lamang po. Ang lump sum benefit, Ma'am Ermina, ay katumbas po na inyong kabuuang hulog sa SSS. May dagdag lamang pong interest. So, yun po ang inyong pagmumunihan at pagdedesisyonan po, Ma'am Ermina. Ang nakakatuwa kay Sir Carlo, maliban sa SSS coach, life coach pa ho siya. Yan. So, maraming salamat, no? Swerte si Ma'am Ermina. Okay, wala kay Meling Hernandez. Good morning po. Paano po mapapaliit ang monthly contribution ng isang self-employed? Kasi po na-declare po niya sa compensation niya, medyo malaki daw po, sir. Cover po siya ng 33,280 monthly. Hindi po niya kayang hulugan sa ngayon. Pwede po bang pababain niya daw yung hulog niya, sir? Ma'am Meling, ang pag-aalam po kung gaano kahalaga ang inyong ihuhulog sa SSS ay base po sa inyong buwanang kita. Kung ang inyong buwanang kita po ay bumaba po, maggumawa lamang po kayo ng PRN katumbas nung buwan ng mas mababang buwanang hulog po, Ma'am Meling. Ngunit gusto ko po rin pong ipaalam sa inyo na ang pagbababa po ng hulog sa SSS, kung kayo'y nanggaling sa mataas at bababaan nyo po, ay nakakababa din po ng inyong contribution record. Kung napapababa nyo po ang inyong contribution record, napapababa nyo rin po ang magiging basehan ng inyong benepisyo. Pero kung yun rin lang naman po ay totoo at hindi nyo po kaya yung kasalukuyang hulog ninyo sa SSS, ay okay lang naman po, ibaba nyo po at kung kailan ho ulit bumalik ang inyong taas ng kita ay saka nyo na lamang po ibalik. Doon po umaangkla ang SSS sa halaga ng inyong buwanang kita. Hindi po talaga dapat pinipili lang kung ano yung gusto nating ihulog eh. Correct. Dapat tinitingnan po yung inyong buwanang kita at maging tapat po tayo sa ating dapat na hulog sa SSS po. Pero Vanji, hindi nabanggit ni Miss Meling yung kanyang edad. Mayroon kasi kaming patakaran, Ma'am Meling, na kung kayo po ay edad 55 o pataas, may kaunting paghihigpit po ang SSS sa halaga na inyong contribution sa SSS. Ang mga self-employed po kasi na edad 55 o pataas po, hindi po pwedeng magbiglang taas ng hulog sa SSS. Pwede pa rin pong taasan ng hulog sa SSS pero by one salary bracket na lamang po kada taon. Ano lang naman kasi yan, Vanji, nakahalata lang tayo sa style ng mga ilang miyembro natin na maghuhulog sa mababang bracket ng pagkahaba-habang panahon. Pero pag malapit na yung retirement nila, bigla nilang tinataas. So, yan lang naman po ang paghihigpit ng SSS. Ibig sabihin lang naman na SSS ay maging tapat tayo sa ating dapat na hulog sa SSS. At syempre, SS members, tandaan niyo po, ang lahat ng benepisyo na makukuha niyo sa SSS ay nakabase po sa halaga at bilang at dami ng hinulog niyo po sa SSS. Kaya, Nay Meling, kung kaya niyo pa, naku,
mainam mag-stick ka dyan sa bracket na yan. Okay? Mula kay Vilma Paralag, magkano po ang hulog ng self-employed, Sir Carlo? Oo. Ang hulog po ng self-employed ay sa kasalukuyan, Ma'am Vilma, ang pinakamababa po ay 400 pesos kada buwan kung ang inyong kita ay hindi aabot sa 3,250 pesos kada buwan. So, pasensya na, ineksakto ko, no? Kung simpleng self-employed lang kayo, nagpapaload lang kayo, may kaunti kayong buy and sell, ang kita nyo ay hindi aabot ng 3,250 pesos kada buwan, 400 pesos lamang ang inyong buwanang hulog bilang self-employed. Sa kabilang banda, Vanji, kung mataas ang inyong kita kada buwan, mas mataas sa 24,750 pesos kada buwan, ang buwanang hulog sa SSS ay 3,280 pesos sa kasalukuyan. So, Ma'am Vilma, nandun po yung range. Ang pinakamababa po ay 400 pesos kada buwan. Ang pinakamataas po ay 3,280 pesos kada buwan. Hanapin na lamang po sa aming website yung aming circular, SSS Circular 2020-034B, o yung payment schedule for self-employed. Yun lamang po ang inyong babantayan. Makakakita po kayo doon ng table kung saan, kung magkano po ang ihuhulog ninyo sa SSS base po sa inyong buwanang kita. Yes, monthly salary. Sir, yung 400, no? 390 for SSS, 10 pesos for? Correct. Maraming salamat, Vanji. Yes, so yung breakdown ng 400 pesos ay 390 for the regular Social Security Program at yung dagdag na 10 piso ay for EC contributions for EC coverage para magkaroon kayo ng EC benefits kung work-related ang aksidente, disgrasya o sakit. Sir, kung mataas naman ang bracket, magkano yung EC? 30 pesos naman, Vanji. Bali, nagiging 30 pesos ang hulog sa EC kung 15,000 o pataas ang inyong buwanang kita. Thank you, Vanji. Well said, sir. Okay, mula naman kay Josefa Gasapo. Yung nasa abroad po na gustong mag-self-employed po, paano ang proseso po kasi naiwan ng SS number sa aking anak? Ma'am Josefa, kayo po ay overseas Filipino worker. So, ang tama pong membership registration ninyo dapat sa SSS ay bilang OFW po. So, maabala ko na lamang po kayo, Ma'am Josefa, na i-type nyo lamang po ang OFW sa loob ng aming social media accounts at marami po kaming mga suggestions doon kung ano ang magiging gabay ninyo sa pagrehistro bilang OFW po, Ma'am Josefa. Oo, Ma'am Josefa, pwede ka mag-email sa ofw.relations@sss.gov.ph. Okay? Mula kay Ana Zeus. Ask ko po yung mga online sellers, kabilang ba sila sa informal economy, sir? Salamat po at magandang umaga. Madami yan ngayon, sir. Hindi ko masagot yan ng tuwid, Miss Vanji and Miss Ana. Pasensya po. Baka kailangan pa ho nating malaman kung ano yung online sell ninyo. Sa occupational classification kasi na nagawa ng PSA, Philippine Statistics Authority noong 2012, wala pa yung mga online sellers So medyo inaasahan din natin, Banji, na baka mag-update yung ating occupational classification na list. Pero para kay Ma'am Ana, paki-alam po sana o pakisabi po kung ano yung kung ano yung produkto ng inyong online sell at baka pwede pong nasa informal economy kayo or pwede din pong hindi. Huwag din mag-alala masyado, no, Vanji, yung mga self-employed na hindi informal economy. Okay lang po, medyo hindi kasing luwag ng informal economy ang inyong payment deadline, pero sa aking paniniwala, medyo maluwag pa rin. Ang payment deadline po sa self-employed na hindi kasali sa informal economy ay maluwag din. Ana, para sa inyo, kunwari ngayon ay October 27 na,
pwede mo pa rin bayaran yung July, August at September na buwan Correct. on or before October 31. Correct. So ganun din for October, November, December na months, pwede mo bayaran up to January 31 of the following year. Medyo maluwag naman talaga yung ating payment deadline for self-employed. Mas niluwagan lamang natin for self-employed in the informal economy. So sana hindi yan masyadong concern sa iyo, Miss Ana. Sana maluwag pa rin para sa inyo yung current payment deadline natin for self-employed na hindi kasama sa informal economy. Correct. Sir, madagdag ko lang, Ana, kung ikaw ay may hulog na dati, kasi may mga, during pandemic, sir, may mga employed na natigil ng paghuhulog, pwede ka mag-voluntary, Ana, for the meantime. Ayan. Okay, mula kay Ellie Saldi Pamandanan Morales, ang sabi niya, sir, barbero po. Pwede, sir? Nung nakita ko yung tanong, Vanji, nagmamadali ako maghanap kung may barber dito. Hindi ko ho masagot ng derechos, Sir Elizaldi. Ayoko pong hulaan eh. Titingnan natin yan, Sir Elizaldi. No? Double check natin. Pero kung ikaw ay merong amo, no, may employer, sir, dapat yung employer mo ang maghulog sa'yo. Yung mga barbershop dyan na mga nasa paligid ho natin, kung ikaw ay under ng isang company or agency, yan, dapat yung employer mo maghulog sa'yo. Pero kung self-employed, no, yung may nagtayo ng sariling barbershop, sir, sa kanyang gilid ng bahay, yan ang titingnan natin. Pero kung may hulog ka naman dati, Elizaldi, yan, pwede mo ituloy as voluntary. Yan. Okay? Pero habang aalamin niya ni Sir Carlo, i-confirm natin yung listahan ng mga list of members natin under the informal economy kung kasama ka doon. Okay? Sir? Yeah, so for Sir Elizaldi, hindi ko ho nakita yung barber dito sa listahan natin na informal economy. So baka hindi po kasama sa informal economy ang self-employed na barbero po. Paumanhin po, sir. Sa under the informal economy, sir. Baka hindi. So nasa doon siya sa regular self-employed payment deadline. Okay. Na maluwag din naman, parang katulad nung kay Ana. So kung wala kayo sa listahan ng list of self-employed under the informal economy, under po kayo ng regular self-employed, na yung deadline ng payments po ay every end of the following month. Tama, sir? Technically, ang pagsabi ng deadline for self-employed na hindi sa informal economy ay last day of the month following the applicable month or calendar quarter as the case may be. Medyo mahirap po, no? So, hindi, mas gusto ko ho ipaliwanag with an example. Halimbawa po, muli nililinaw ko lamang po, maluwag naman po ang payment deadline ng SSS sa mga self-employed. Mas niluwagan lamang po sa self-employed na nasa informal economy. Yung self-employed na payment deadline natin ay halimbawa po sa buwan ng Enero, Pebrero o Marso, ang payment deadline po ay sa April 30. Correct. Katapusan na April. Para sa buwan ng Abril, Mayo o Hunyo, ang deadline po ay sa July 31. Sa buwan ng July, August at September, ang deadline ay October 31. At ang kahit sa anong buwan ng October, November, December, ang deadline po ay sa January 31 pa ng susunod na taon. Maluwag na po yan ang payment deadline na iyan para sa mga self-employed. Ngunit, itong ating buong programa ngayon ay sinasabi lang natin na mas niluwagan natin para sa mga self-employed na nasa informal economy. Pwedeng bayaran up to 12 months ago ang inyong hulog sa kasalukuyang buwan. Pwede nyo bayaran sa kasalukuyang buwan ang kontribusyon para sa kahit anong buwan sa nakaraang 12 buwan. Well said, Sir Carlo. Ayan, klarong-klaro naman. Mula naman kay Cecilia Vergara na Sinopa, ang voluntary at self-employed ba ay pareho lang, Sir Carlo? Ma'am Cecilia, maraming salamat po sa tanong ninyo at nagkaroon ako ng pagkakataong linawin. Hindi po ang sagot sa inyong tanong. Hindi po pareho ang self-employed at voluntary member. Napagpapareho to ng marami sa ating mga miyembro pero hindi po yan pareho.
Ang self-employed po, Ma'am Cecilia, ay naghahanap buhay, kumikita, wala pong employer, self-employed. Ang voluntary member po ay hindi naghahanap buhay, ngunit nakapaghulog na dati sa SSS, gustong magtuloy ng kontribusyon sa SSS kasi may kakayanan naman siya magtuloy at gusto pa niyang covered siya ng SSS. Yun po ang pagkakaiba. Ang worry natin, Vanji, ay naguhulog ang maraming self-employed bilang voluntary member. Ay, may mga ganyan, sir. Hula nga natin medyo marami. Nasanay sila sa paghuhulog bilang voluntary member. At ang atin pong kampanya ngayon at dati pa ay yung marehistro ninyo ang sarili ninyo ng tama sa SSS. Kung kayo po rin lang ay self-employed naman po talaga, sana po ay magrehistro kayo sa SSS bilang self-employed dahil mas mabisa po ang proteksyon ng isang self-employed kung ihahambing sa voluntary member. Kasi nga po, dahil sa EC program, ang self-employed po ay naguhulog ng dagdag contribution sa SSS, kakarampot lang naman po 10 piso o 30 pesos na dagdag po kada buwan. Pero ang protection po ay mas mabisa dahil kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay hango sa paghahanap buhay bilang self-employed, parang dumodoble ang benepisyo mula sa SSS. Ang voluntary member ay hindi naguhulog ng EC contributions. Ibig sabihin, wala rin silang benefit mula sa EC program. Medyo mahalaga po ang pagkakaibang yan at maraming salamat po sa tanong. Thank you. Okay, sir. Mula naman kay Lishley Sanalo. Good morning. Ask lang po, ma'am and sir. Kasi dati akong employed and nag-resign ako sa work due to problems. Okay. Pwede po bang i-continue na lang as self-employed? How and covered or credited po ba yung contributions ko since employed po ako? Thank you po. Yes, Ma'am Lishley. Yes. Yung inyo credited po yung contributions ninyo nung kayo ay empleyado. Nasa record nyo na po yan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po yan mawawala. Madadagdagan nyo na lamang po yan kung kayo ay magtutuloy ng inyong hulog. Ang sagot ko po, kung pwede po ninyo i-continue bilang self-employed, kayo po ba ay tunay na self-employed sa kasalukuyan? Kayo po ba ay may pinagkakakitaan? Mayroon po ba kayong hanap buhay na kumikita kayo at wala po kayong employer? Opo, self-employed po kayo at yes, ituloy po ninyo ang hulog ninyo bilang self-employed sa SSS. Pakitawid lamang po ang pagsunod sa aming ilang patakaran para po kayo ay maging self-employed sa mata po ng SSS. Correct. Ako, well said, sir. Nako, ayan, na-address na po natin yung mga tanong natin no, dun po mula sa comment section. Okay, Direk, ito na po ba? Salang na natin to. Okay, sir, may tanong naman tayo sa ating mga regional branches po. Pasok, Direk. Marinal daw po sa Gabos. Ako po si Alfonso Miguel C. Buenconsejo, 21 anyos, asin naka-star sa Naga City, Camarines Sur. Bilang sarong graduating student, asin madali na magtrabaho, ang hapot ko po, ano po ang mga dapat gibuhon o ipasa para maging sarong bagong miyembro ng SSS? Thank you, Kuya. Sir, ang question ay mula sa SSS Naga. Ang tanong ni Kuya ay ano po ang dapat kong gawin o ipasa para maging isang ganap na member ng SSS? Gusto mo sagutin, sir? Yes, so ang aking pagkakaintindi, hindi pa kayo miyembro ng SSS, so online application for an SS number po ang inyong gagawin. Kapag kayo'y nag-apply online, marerehistro po ninyo ang inyong sarili. Depende po sa pakay ng inyong pagrehistro sa SSS. Mag-ingat po tayo. Kung kayo po ay self-employed ng tunay, ingatan nyo po na pagdating sa purpose of registration ay self-employed po ang mapili ninyo. Pero kung kayo'y kumuha ng SS number para maging empleyado, piliin nyo naman po yung employed. So, basta piliin nyo lamang po yung tamang category sa
pagdating po ng purpose of registration. Kapag siya'y nag-apply online for an SS number, magkakaroon ka na rin ng online account. Naka 2-in-1 yan, Banji, sa Yes, sir. kasalukuyan Opo. para maging ganap ang iyong pag-member sa SSS. Kayo po ay maaari ring mag-upload ng inyong documents sa SSS para maging maayos ang inyong pagpapakilala sa SSS. Kung hindi nyo po ma-upload, pwede nyo lamang po i-print ang inyong personal record form na inyong matatanggap kapag kayo ay tapos na sa inyong online application. Dalhin po ninyo ang inyong printout sa pinakamalapit na branch ng SSS na may valid ID para maging ganap ang inyong pagrehistro sa SSS at maging permanent ang pagtingin sa inyo ng SSS kasi Correct. nahatid nyo na sa SSS ang inyong sarili, baon ang ilang valid ID. Ang SSS naman po ay magkakaroon na ng kumpiyansa sa pagbabayad ng benepisyo o loan sa inyo dahil maayos na po ang inyong pag-miyembro sa SSS. Okay. Thank you, sir. Next question, Direk. Ako po si Nicole Teves Bonot, 23 years old, sarong estudyante na nagkukuan ng kursong Bachelor of Special Needs Education sa presenteng taon. Bilang pag-andam sa sakong pagtatapos asin paghahanap trabaho, maubod ko pong maaraman ang mga benepisyo asin pribilehiyo bilang sarong miyembro kan SSS. Salamat po. Okay, sir. So, gusto niyo mag-member, ano daw po yung mga benefits, mga loan privileges ng isang member? Yes, natalakay na natin kanina pero gusto ko rin ulitin. Ang mga benepisyo ay sa inyong pagtanda, may retirement benefit. Sa inyong pagkabalda, may disability benefit. Sa inyong pagkamatay, mayroong death at funeral benefit. Sa inyong pagkasakit, may sickness benefit. Sa inyong pagkapanganak, may maternity benefit. Kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, may EC benefits po. At pwede din pong umutang sa SSS sa pamamagitan ng aming salary loan program. Kahit sinong naghahanap buhay na may kakayanang kumita at maghulog sa SSS, sana po ay pakityaga ang paghuhulog ninyo sa SSS dahil tunay at ganap at makabuluhan po ang benepisyo na maaari nyo matanggap mula po sa SSS pagdating po ng panahon. Marami po ang istorya na kung kukwentahin yung halaga ng hinulog sa SSS sa kabuuan, maaaring ilang daang libo yan, pero ang pensyon na bumabalik na habang buhay, milyon po ang inaabot na halaga. Correct. Kaya makabuluhan talaga at malaking bagay ang pagiging miyembro ng SSS at paghuhulog ng contribution sa SSS dahil napakalaki po ng balik ng pera sa inyo sa oras po ng pangangailangan. Sir, dagdag ko lang, no? Siyempre, kapag member ka ng SSS, from womb to tomb nga daw ang benepisyo at mga pribilehiyo na ma-avail mo sa SSS. At yung mga members po na gusto mag-apply ng future member natin, na gusto mag-apply ng SS number po, mag-ready lang po ng birth certificate nyo mula sa PSA at i-download nyo po yun, upload nyo po yun sa aming website sa www.sss.gov.ph. Hanapin nyo lang po yung apply for an SSS number. Yan, yun po ang hanapin yung module natin. Okay? Ayan, sir. Pasalamatan natin nagpadala ng tanong mula sa ating regional branch sa SSS Naga. Maraming salamat sa iyo. Sir, nais nating natapos na naman tayo. Productive ng ating pag-uusap na to, educational, informative, lahat na ng mga descriptions para sa iyo, Sir Carlo. Ito nga, maraming salamat sa mga members na nagpadala ng mga katanungan, sa mga comments po nyo. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala at may mga
Yung mga queries niyo po, may mga FB moderators so tayo nasasagot yan sa tulong po ng grupo ni Miss Jenny Carlos. Okay? At syempre, nice natin pasalamatan si Sir Carlo Villacort, ang ating cute na spokesperson, no? Mula sa SSS, no? Trending lagi ito si Sir, no? Sir, any messages po, reminders, karagdagang information po sa ating mga self-employed at mula sa mga informal economy? Maraming salamat, Vanji, no, tsaka kay Direk at sa lahat ng sa Public Affairs and Special Events Division sa pagkakataon na ito. Marami pong mga programa ang SSS para sa mga self-employed para po sana madalian tayo sa pagko-cover sa inyo. Ang mga online platforms po ng SSS ay lagi pong ini-improve, ini-enhance para po mas magamay po ninyo ang pagrehistro sa SSS bilang self-employed, yung mga online platforms. Ang SSS din ay nakikipag-partner. Nakikipag-partner ang SSS sa mga government, sa non-government entities kung saan may maraming mga self-employed. Kumakatok kami sa kanila para tanungin kung pwede kami makipag-ugnayan para matiyak ang SSS ng mga self-employed na nasa hanay nila. Sa government, Vanji, may mga job order workers o may mga contract of service workers na hindi covered ng GSIS. Tinatanong natin ang mga ahensya ng gobyerno na yan na makipag-partner sa SSS para matiyak ang SSS ng kanilang mga job order workers. Mahigit 2,000 na ang kapartner ng SSS sa mga hanay ng government dahil pati yung mga maliliit na local government units ay nakikipag-partner sa SSS para matiyak ang coverage ng mga job order nila. Pati mga cooperatives nililigawan at kinakatukan din natin para po makipag-ugnayan para matiyak ang SSS na mga miyembro ng mga kooperatiba. Na kapag Memorandum of Understanding signing ang SSS at ang Cooperative Development Authority nito lamang October 20 para po mas paibayuhin ang partnership between SSS and CDA para po makapag-cover ng mas maraming self-employed sa pamamagitan ng mga kooperatiba. So marami kaming mga programang ganyan. Ang mga branch po ng SSS ay naririyan pa rin. Pwede po ninyo kaming pasyalan sa aming mga branch para po maasikaso kayo sa pagre-rehistro sa SSS bilang self-employed. Sir, gusto kong i-emphasize mo yung mga farmers and fisher folks, yung mga mangingisda, magsasaka. Gusto kong ma-encourage mo siya. Maraming salamat, Vanji. Yes. Itong buong programa natin ay para sa mga magsasaka, mangingisda at mga self-employed sa informal economy. Batid po namin na kakaiba ang inyong sitwasyon, iba ang pasok ng pera, depende po sa ani. Sana po ay mabigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong sarili na magmiyembro po kayo sa SSS bilang self-employed para po sa proteksyon ng inyong sarili at ng inyong mga mahal sa buhay o ng inyong mga beneficiaries. Kaya ko aminin, Vanji, na hindi namin masyadong covered. Hindi pa natin masyadong covered ang mga magsasaka at mangingisda. Kaya kung ano-ano ang ating mga naiisip para ma-cover, ma-encourage natin, mahikayat ang mga magsasaka, mangingisda. So sana po, pahingi po ng kaunting puhunan, oras, konting effort, tiyaga, tsaka pasensya po para itawid po sana ninyo ang pagrehistro sa SSS bilang self-employed at paghulog ng kontribusyon sa SSS. At pinapangako ko po sa inyo na ang balik po ng pera sa inyo ng SSS ay ilang beses pong babalik ang inyong kontribusyon sa SSS basta po kayo'y makapaghulog ng maayos at tapat. Balik po ng kontribusyon ninyo ay habang buhay na pensyon para po sa inyo pagdating na inyong pagretiro
At kung tayo pa po ang mauna sa mundong ito, lilipat pa po ang inyong pensyon sa inyong asawa habang buhay po ng inyong asawa. Ganyan po kaganda ang programa na SSS. Kaya sana ay mabigyan sana ng pagkakataon ng ating mga magsasaka at mangingisda na magrehistro sila sa SSS. Sir, hindi mapuknat ang mga followers natin, viewers. May pahabol tayong tanong, no? Mula kay Totoy Amago. Good morning po. Tanong, kulang yung mga delivery, motorcycle, taxi. Pwede po bang self-employed? Kasi wala naman pong benefit sa mga riders sa ganyang work. Sir Totoy, yes. Batid namin na yung industriya ninyo, independent contractor ang inyong estado, yes, kayo po ay self-employed. Kung hindi kayo, dahil kayo ay kumikita, naghahanap buhay kayo, kumikita po kayo at wala po kayong employer, self-employed nga po kayo. So sana po, pakitawid po ang pagrehistro sa SSS bilang self-employed. Mayroon po kayong mga benepisyo mula po sa SSS basta po kayo ay self-employed na miyembro na SSS at naguhulog ng contribution po sa SSS. So, maabala po sana namin kayo na pakityaga po ang pag-register ninyo sa SSS bilang self-employed, Sir Totoy. Okay, sir. Maraming salamat. Damang-dama, pihado ng mga self-employed members natin yung malasakit, syempre mula sa iyo, sa iyong department, sir, at syempre sa ating tanggapan, lalong-lalo na po sa mga magsasaka at mga mangingisda at mga self-employed mula sa informal economy. Naku, panahon na po, no? Magtulungan ho tayo, mag-member na po kayo sa SSS. Okay? Sir, maraming salamat. Thank you, Vanji.